programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bagong testigo ang darating sa opisina na pinagtatrabahuhan nitong si Lilet. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Sukdulan ang galit ni Attorney Renan sa pamilya ni Attorney Meredith. Kaya maging ang mga anak ni Attorney Meredith na sila Eira at Lilet ay damay sa paghihiganti ni Attorney Renan. Hanggang ngayon ay masama pa rin ang loob ni Attorney Renan sa ginawang pagpapalaya ni Attorney Meredith noon sa taong pumatay sa mami ni Attorney Renan. Si Mang Kanor ang lumapit kay Attorney Meredith noon para ipaglaban siya sa korte. Kaya biglang sumulpot si Attorney Renan sa buhay nila Eira. At ngayon ay siya na ang nagpapaikot ng buong Keystone. Kaya magagawa na ni Attorney Renan lahat ng paghihiganti niya sa pamilya ni Attorney Meredith. Walang kamalay-malay si Eira na pinaglalaruan lang siya ni Attorney Renan. At kasama sa plano ni Attorney Renan ang pag-ipigin si Eira ng husto upang magtagumpay siya sa mga plano nito. Dahil pinaglalaban pa rin ni Attorney Renan na hindi pa niya nakukuha ang hustisya na para sa mami niya. At kailangan magtagumpay si Attorney Renan sa lahat ng plano niya, lalo na ang magpapabagsak sa magkakapatid na si Lilet at Eira. Sinimulan daw ni Attorney Meredith ang delubyo sa buhay ni Attorney Renan, kaya tatapusin ito ni Attorney Renan. Gaya ng bilin sa kanya ng lola niya, na huwag titigil hanggat hindi makukuha ang hustisya na para sa mami niya. Na kahit anong mangyari ay ipagpatuloy ni Attorney Renan ang lahat ng nasimulan niyang mga plano. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Attorney Renan, lalo at hindi siya pinapatulog ng mga bangungot na nangyayari sa kanya. Nasira pangaraw ang plano ni Attorney Renan nang patayin si Attorney Meredith. Kaya kailangan na may magbayad pa rin ng kasalanan ni Attorney Meredith kahit pinatay na ito. Dahil hindi maaalis sa puso ni Attorney Renan ang galit kapag hindi pa niya nakikita lahat ng mahal sa buhay ni Attorney Meredith na bumabagsak. Planadong-planado nga lahat ng pagdating ni Attorney Renan sa buhay nito. May nakatago pa si Attorney Renan na mga litrato ng mahal sa buhay ni Attorney Meredith. Nagpupunta rin doon si Attorney Renan sa lahat ng mahahalagang pangyayari sa buhay ni Attorney Meredith at ng pamilya nito. Dahil nagmamasid lang si Attorney Renan at nag-aantay ng tamang pagkakataon para maisagawa ng tuluyan ang paghihiganti niya. Nakasuporta naman sa lahat ng plano niya ang karelasyon niya na ginawa niyang PA sa law firm nang maupo siya bilang principal managing partner ng Keystone. Ngunit pinag-iingat siya nito sa lahat ng kinikilos niya dahil baka malaman nito na may koneksyon si Attorney Renan sa dating kasong hawak ni Attorney Meredith. Malalaman daw nila ang tungkol sa pagkamatay ng nanay ni Attorney Renan, ngunit hindi ang mga pangalan. Nangangamba ito na baka makita rin ni Mang Kanor si Attorney Renan at ibuking siya kila Eira. Agad naman sinabi ni Attorney Renan na hindi mangyayari. Ang iniisip nito na namukhaan siya nito dahil bata pa siya nung nagkita sila. Pinagdiinan ni Attorney Renan na si Mang Kanor lang ang may malaking motibo sa pagkamatay ng mami niya. Kaya pagbabayarin daw ni Attorney Renan si Mang Kanor at ng taong dumepensa sa kanya. Ipaparanas raw ni Attorney Renan sa magkapatid na Eira at Lilet ang lahat ng sakit na naranasan niya noon. Samantala,
Pinanghihinaan na rin ng loob si Ate Ella sa kaso nito dahil ilang beses na hindi sumisipot sa korte ang amo niya na si Danny, kaya maaari na manatili sa kulungan si Ella. Kaya naman nang nagkaharap si Ella at si Lilet ay naging emosyonal si Ella. Hindi raw dapat siya ang nakakulong kundi ang amo niyang si Danny. Ngunit wala siyang kapera-pera, kaya siya ang nakulong sa kulungan. Naawa si Lilet para kay Ella. Hindi rin kagustuhan ni Lilet na hindi sila siputin ng nagreklamo para makulong si Ella. Kaya naging emosyonal din si Lilet para sa kaibigan niyang si Ella. Pagtapos ng pag-uusap ni Lilet at Ella, nagpatuloy si Lilet sa pagtatrabaho. Maya-maya ay biglang may dumating na isang babae. Naudlot ang pag-uusap nila. Diretsahang inamin ng babae na hindi si Ella ang totoong may kasalanan at nakasunog ng factory na pinagtatrabahuan nila noon, kundi siya. Nagimbal si Lilet. Ininterview niya ang babae na humarap sa kanya para tumistigo laban kay Ella. Nalaman daw kasi nito na si Ella ang nadidiin sa kaso na hindi naman si Ella ang gumawa. Kaya humarap daw siya kay Lilet upang aminin na siya talaga ang nakasunog ng factory at hindi si Ella. Napagbintangan lang raw si Ella dahil si Ella lang raw ang laging nakikipagsagutan sa amo nila. At si Ella lang raw ang huling nakaaway ng boss nilang si Danny. Kaya si Ella lang at kay Ella lang lahat ng sisi nitong si Danny. Nagkaroon ng pag-asa si Lilet para sa kaibigan niyang si Ella. Nagtanong si Lilet kung totoo lahat ng sinasabi niya. Dahil po pwede raw siyang makulong sa lahat ng pag-amin niya. Handa naman daw ang babae. Dahil napakabait na tao raw ni Ella. Siya ang laging nagtatanggol dito nung nagtatrabaho pa sila sa factory. Naaalala niya raw na ipinagtanggol siya ni Ella nung panay tulog siya. Dahil nagdadalang tao siya noon. Kaya hindi daw siya kaya nito na makita na si Ella ang nagdudusa sa loob ng kulungan, kahit na wala talaga siyang kasalanan. Dinetalye lahat ng babae kung ano ang nangyari nung araw na yon, at napatunayan na walang kasalanan si Ella. Dahil inakusahan lang siya ng amo niyang si Danny. Dahil siya lang ang nakikita nito na may motibo matapos ang away nila noon nung hindi pa pinapautang si Ella. Ano kaya ang mangyayari kay Ella? Patuloy kaya ang paglaya ni Ella? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.